Isang magandang araw sa inyong lahat. Mula dito sa Bundok Isarog, ako po uli si Ping Villasa. Ang ating tatalakayin ngayon kung bakit pagalagala ang mga agta. Kilala ang aming mga ninuno bilang maitim, mababa at maliit na pangangatawan. Totoo, at nasa ating kasaysayan na kaming mga agta ay nagmula sa gubat, ang pangkat na matatagpuan sa kagubatan. Gamit ang pana sa paghuhuli ng mga ligaw na hayop upang makain. Gayon din ang paghahanap ng mga ligaw na lamang ugat at mga ligaw na gulay sa gubat. Sumasamba sa maraming Diyos. Bukod dito, sinasamba ang mga kaluluha ng mga namatay at iba pang kaluluwa ng kalikasan. Ating tinalakay ang iba't ibang uri ng mga sinaunang mga kubo, angkop sa kanilang pangangailangan at mga pamahiin. Sa mga paglipas ng panahon, may pagbabago na rin ang mga kubong tirahan. Subalit, payak pa rin. Gawa sa mga dahon at kahoy sa paligid. Kaya ang kubong ito ay naitatayo at natatapos sa maghapon. Ang kaaya-ayang katangian ng isang agta ay bilang magalang, matyaga, malumanay, mahiyain, mapakumbaba, mapagbigay, mapagtiis, mapapaniwalaan at tahimik. Sila ay hindi mapanghangad ng labis at hindi mapagsamantala. Ang mga magulang ay lubos na iginagalang at sila ang may karapatan magpasya kahit sa magiging asawa ng kanilang mga anak. Napakalapit ng ugnayan ng magkakamag-anak. Sila ay handang tumulong sa bawat isa sa sino man sa kanila na magkaroon ng pangangailangan, kasawian, o kaya kapag may kasayahan. Gaya ng naisasagawa sa maikling panahon ang pagtatanim dahil pinagtutulong-tulungan ng mga magkakamag-anak at magkakaibigan sa pamamagitan ng basisi, ang bayanihan sa panahon ng pagtatanim. Sila ay kusang loob na tumutulong, walang bayad, maliban sa pagkain. Para sa amin, ang pakikisama ay siyang binibigyang halaga. Gayon din ang utang na loob. Pakikiramay, ang kusang loob ng pakikipag-isa sa pamamagitan ng tulong. Sa kapitbahay, pamilya, o sa kaibigan sa panahon ng kalungkutan o namatayan. Karaniwan sa pamilyang agta ang magkaroon ng pinalawak na kamag-anak. Gaya ng pag-aalaga ng kapwa agta, maging matanda o sino mang nangangailangan ng bubong. Ito ay kanilang binibigyan ng pansin, kahambing ng kanilang mag-anak. Sa kanilang pagiging tahimik na katangian, ano ang siyang pinag-iiwasan ng mga agta? Malimit, pag hindi sila magkasundo dahil sa mabalasik at mapagmataas na pag-uugali na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Basta na lang sila ay lilipat, dala ang kubo sa maghapon nang walang paalam. Dahil ayaw nila ng gulo. Hindi sila mahilig makipagsagutan o makipagtalunan. Dahilan kung bakit basta na lang sila lilipat
ng ibang lugar, hakot, pati ang kanilang kubo. May ibang dahilan din kung bakit sila ay palipat-lipat ng tirahan, maliban sa hindi pagkakaunawaan. Gaya ng hanap nila ang malapit na bukal sa ilog upang may sapat na mapagkakabuhayan gaya ng mga ligaw na gulay, bungang kahoy, lamang ugat, paligid na mapagtataniman, at sapat na mga kahoy na kanilang pangkakabuhayan. Ngayon, ating tatanungin dito sa amin ang kanilang kwento. Bakit sila ay palipat-lipat ng tirahan? At kung ano-ano ang kanilang paniniwala, bakit hindi sila tumigil lamang sa isang lugar? Saan ka ipinanganak at lumaki? Katagbaka 93. Kinuha kami duma sa inaang ko. Dati nagka-star din. Hadaw. Nang maasikaso na ko ni. Maruluyan naman, tagurang na. Kinuha kami duma. Hindi ka kami nagdakola. Tapos palipat-lipat lang kami ng istaran sa talang sa diri kaming daga. Kung saan kami sabihan na dumana mo na kayo mag-star, dumana ka na nag-star. Digdi na ako pinangaki. Pero ang bilis man kayo palipat-lipat. Siguro mga 15 na palipat-lipat kaming harong. Noong may sarili ka ng pamilya, saan kayo umpisang nanirahan noon? Piniroy diyaw. Diyaw. Piniro. Nagalik kami dyan ta. Sigin hiri lang ka mga aki kang. Hadaw da? Tapos panduay gino. Diyan naman. Di. Nag-star kami din pagka sa diri kong pamilya. Nag-star kami di tapos naulayan naman kami sa ibang lugar magtrabaho. Duman naman kami naglipat. Pagkatapos naman, nagbalik naman kami digdi. Kailan mo naranasan ang lumipat ng tirahan ang iyong mag-anak? Kung saan may pinag-uulayan kami trabahohan, duman mo na kayo ma-steady, aning makapag sa oral daw makaamay ning pagtrabaho. Nakakamati si mga tugang ko or si magurang ko, naglilipat naman kaming harong. Ilang ulit na kayong lumilipat-lipat ng iyong mga kamag-anak? Paglipat kami, puro mga 8 beses na gawa. Linipat harong na. Pag 8 na dyan. Sadiri na kami. May sadiri na ako ng pamilya. Pero ang bilis ko naranasan na maglipat-lipat ng harong. Inot na nag-star kami, igdi kay madam. Tapos, pero ang bilis kami palipat-lipat, inot, nasuluan kaming harong. Tapos, sunod, nagadan si mama ko. Tapos, yun, may palipat-lipat kami ng harong. Ilang ulit mong naranasan ang pagpalipat-lipat ng bahay ng iyong mga magulang at kapatid? Papirang beses na mo kan simple guro pa, 10 ng beses palipat-lipat, kung saan kami na uulayan na matrabaho, duman naman na kami ma-star. Kumbaga, mahalik manggaray hanggang sa matapos ang trabaho. Naglilipat-lipat kami, tamay kami sa diring daga, nagkiki-star sana kami. Ano talaga ang pinakadahilan kung bakit palipat-lipat kayo ng tinitirahan? May sa kadahilanan na day kami sa diring daga, tapos pag nagkakamati ang mga akin, nahalik kami doon sa sarong lugar. Pag araw kayo din na, dakulon kaming naranasan na
pag iba-ibang pag sakit, sabi maglipat ning harong para para swertehon man. Ang susunod nating tatalakayin ay kung ano-ano ang sinaunang kagamitan at kinasanayan ng mga agta dito sa Bundok Isarog. Maraming salamat po.